Welcome to Church So Blessed Kemanava, Holy Week Special. 7 final statements spoken in pain, yet filled with eternal purpose. Words that echoed through the centuries, shaking kingdoms, breaking chains, and opening the gates of heaven. In these last words, we hear the heart of a Savior, full of mercy, full of love, full of victory. This is a story of sacrifice, love, grace, and life-giving redemption. This is the 7 last words of Jesus that changed the world. Good morning everyone, Michael Bautista po. Welcome po sa ating series ng 7 Last Words of Jesus. So, basahin po natin yung text natin na tatalakayin ngayon. Sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 43, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Since tayo po ay nasa series ng 7 Last Words of Jesus, ang teksto po nating binasa ay 2 huling salita ni Jesus habang siya po ay nakapako sa krus kasama yung mga kriminal. At ayon po sa kwento na yun, yung isang kriminal, kinukutya niya yung identity ni Jesus. At yung isang kriminal naman, ina-acknowledge niya yung pagiging hari ni Jesus. At si Jesus, hindi siya nag-respond sa pangungutya ng isang kriminal. Pero sa isang kriminal na ina-acknowledge yung pagiging hari niya, doon siya nag-response at sinabi niya sa kriminal, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Kaya ang topic po natin today is all about salvation and grace. Alam niyo po, kapag sinabi salvation and grace, ang unang tumatatak sa isip ko dyan ay yung krus ng Kalbaryo na kung saan si Jesus yung naging sakripisyo para sa kasalanan natin. Yun po kasi yung paraan ng Diyos para iligtas tayo mula sa mga kasalanan natin eh. Yun yung grace ng Lord sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero binigay niya pa din at kinaawaan pa din tayo. Bakit po? Para makamit po natin yung biyayang nagmumula sa Diyos. Kaya yung unang teaching na makikita natin sa text na pinag-aaralan natin ngayon, number 1, the promise of heaven. Alam niyo po, ito po ay significant teaching na makikita natin sa text na pinag-aaralan natin ngayon, na kung saan binigyan ng garantiya ni Jesus yung katabi niyang kriminal na nakapako din sa krus na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, there's a promise heaven na nag-iintay sa kriminal na yun that time. Imagine yung pakiramdam ng isang kriminal na nasa kalagitnaan ng pagdurusa, wala nang magawa, halos patay na, wala na siyang choice, kundi tanggapin na lang yung kalagayan niya, wala na siyang pagkakataon para maibalik yung nakaraan. Wala na siyang pagkakataon gumawa ng kabutihan para makabawi. Kumbaga, naghihintay na lang sa kanya, wala na iba kundi physical na kamatayan at spiritual na kamatayan. Kapag sinabi spiritual na kamatayan, ang tinutukoy po ay patungkol sa impyerno. Pero alam niyo po, dahil masagana yung biyaya ng Diyos, binigyan siya ng assurance ni Jesus na makasama sa langit. Kapag binasa natin ang buo yung text, isa sa mga confession na lumalabas sa bibig ng kriminal, na in-acknowledge niya na deserve niya mapurusahan sa cross kasi nga makasalanan siya. At sumunod na confession niya ay patungkol na kay Jesus na hindi deserve ni Jesus na mapurusahan sa cross kasi dahil po, kahit po tayo, alam natin na si Jesus hindi nagkasala eh. At dahil alam ni Jesus yung laman ng puso ng kriminal at nakita niya na nagsisi na ito sa mga kasalanan nito. At that moment, binigyan ng kasigurudan ng tigapagligtas yung isang kriminal na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi alam po ni Jesus kung nagsisi na ba yung tao o hindi. We are candidates sa promise of heaven kung ang response natin sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ay repentance or pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya po ako, personally, naniniwala ako hindi na pupunta ang tao sa impyerno dahil makasalanan siya. Bagkus mapupunta yung tao sa impyerno kasi walang pagsisisi sa puso niya. At hindi niya tinanggap yung solusyon. At yung solusyon po na yun, walang iba kundi si Jesus Christ. Alam niyo po kay Jesus lang natin makakamit yung kaligtasan eh. Siya lang po yung tanging makakapagbigay ng kasiguruduhan ng kaligtasan natin. Yan po yung biyayang ino-offer ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Kumbaga, purely God's grace. Yun po yung number 1 topic natin. And number 2 teaching po na makikita natin, the last minute mercy of God.
Alam niyo po sa kwento na ito, makikita natin kung gaano kalalim yung compassion ng Diyos sa isang makasalanan eh. Imagine yung destination ng tao na yun, kamatayan physically or spiritually or yung tinatawag na impyerno. Pero kahit gaano kalaki yung mga kasalanan na gawa ng tao na yun, from the past, pinakita ni Jesus na gusto niyang i-extend yung grace niya at awa niya sa tao na yun. Kasi alam ni Lord, genuinely, nag-repent yung tao na yun eh. Doon natin makikita kung gaano yung biyaya ng Lord sa cross. At yung biyaya po na yun, available po yun ngayon para sa lahat. Dahil sa biyaya ng krus ng Kalbaryo na pinaghirapan ni Jesus, nagkaroon ng dahilan para kaawaan tayo ng Diyos. Na kahit sa huling sandali ng buhay natin, at hanggang tumiingat tayo, may pagkakataon pa tayong manumbalik sa Diyos. Kaya ang hinihain sa atin ng Diyos yung biyaya na yun ngayon, wala tayong dapat ibang gawin kundi po yakapin yun eh. Kagaya ng kriminal, nakatabi ni Jesus, nakita niya yung pagiging inosente ni Jesus, at hindi siya nag-atubili na humingi ng awa kay Jesus kahit sa huling sandali ng hininga niya. Alam niyo po, kaya po nakikita po natin sa sarili natin na minsan parang wala na tayong pag-asa sa buhay, para magbago. Ito po yung time na dapat yakapin natin yung biyaya na inihahain ni Lord sa krus. Doon po sa krus, dumadalo yung awa at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung yayakapin natin yung biyaya na ino-offer ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, kaya nun ayusin yung buhay natin. At kaya nung baguhin yung destination ng kaluluwa natin. Tandaan po ninyo, kapag kay Kristo, your past does not define your future. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus. Alam niyo po, maikli lang po yung buhay. Kaya habang humihinga pa tayo, may pagkakataon pa tayo manumbalik sa Diyos. Yung awa po ng Diyos, napakalawak yan. At napakalalim. Kaya sapat na po yung para maging dahilan upang pagsisiyan yung ating mga kasalanan at tanggapin yung ino-offer ni Jesus Christ sa cross. Yun po yung number 2 natin. And then number 3, ito na po yung the faith that saves. Alam niyo po, madaling maniwala kay Jesus in times na gumagawa siya ng miracle. Pero in times na nakapako si Jesus sa cross, maraming mananampalataya, tinalikuran siya. Siguro kung nandun tayo sa panahon na yon at nasa harapan natin siya na nakapako sa krus, maniniwala kaya tayo? Possible ba kaysa pa tayo sa sumigaw na ipako si Jesus sa krus? Pero para po sa isang kriminal, nakatabi din si Jesus na nakapako din sa krus. Iba yung paningin niya kay Jesus that time. Ang tingin niya kay Jesus, para sa kanya, na-encounter niya yung isang hari. At ang response niya sa enkwentro niya kay Jesus ay pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya na si Jesus ay isang hari at tagapagligtas. At yung kriminal po na yon, dahil sa nanampalataya siya kay Jesus, si Jesus na tagapagligtas, dineklara mismo at lumabas sa bibig ni Jesus, naligtas na yung kriminal na yun. Alam niyo po, may mga tao nung panahon na yon, ang tingin niya kay Jesus, sumpa. Kaya nilalait nila si Jesus, binabatukan, inahampas. May mga case pa nga siguro na dinuduroan. At yung iba, kinukutya yung identity ni Jesus. Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit hindi mo iligtas yung sarili mo at iligtas mo din kami? Nung mga panahon po na yun, mahirap manampalataya kay Jesus. Kahit nga mga disciple po niya, iniwan siya eh. Pero yung isang kriminal, iba yung nakita niya kay Jesus. Para sa kriminal na yun, na-encounter niya yung tigapagligtas. Para sa kanya, na-encounter niya yung hari ng mga hari. Para sa kanya, na-encounter niya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya sa bibig mismo ni Jesus lumabas, naligtas na yung kriminal at makakasama niya yung kriminal sa langit. Hindi dahil mabuti yung kriminal, kundi nanampalataya siya kay Jesus ng buong puso. According sa Bible, the moment na manampalataya ka kay Jesus, kinukonsider niya tayo na saint. Sa Tagalog po, santo. Ibig sabihin, banal. Kaya ang tingin ng Diyos sa atin, matuwid. Kasi po, ang tao ay nagiging banal, hindi dahil sa mga ginawa niya. Bagkus ang tao po ay nagiging banal dahil sa nanampalataya siya kay Jesus. Nanampalataya siya kay Kristo. Kasi ang taong nananampalataya kay Kristo ay tinubos niya na ng banal na dugo. At yung banal na dugo ni Kristo po, nananalaytay na sa mga mananampalataya. Kaya ang tingin na ng Diyos sa atin ay matuwid. Hindi dahil sa sarili nating mga gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo.
Kaya kung nais po ninyo na maranasan yung biyaya ng Diyos na inihaki ni Kristo sa krus, sabayan po ninyo ako sa panalangin. Ilagay po natin yung ating kamay sa ating mga puso. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Ako po'y humihingi ng iyong awa at kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ngunit sa aking puso, ako'y naniniwala na sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ako'y maaari pa rin makatagpo ng tunay na kapatawaran. Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tigapagligtas. Tulungan mo akong magbago at maturuan akong mamuhay ayon sa kalooban mo. Naway ang aking mga desisyon at gawa ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sige po, ako na lang po ay mananalangin. Panginoong Hesus, sa mga nakakarinig po dito at sa mga sumunod sa panalangin, maraming salamat po kasi binigyan niyo kami ng opportunity na makalapit sa iyo. Salamat po kasi namatay ka sa cross. Kasi kung wala po yun, wala pong kapatawaran sa mga kasalanan namin. Salamat po dahil available pa rin today yung kaligtasan na in-offer mo sa krus ng Calvary. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakakarinig nito, Panginoong Hesus. Dalangin ko po sa pagpalain po sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. At yung buhay nila bilang mananampalataya, hininiwala ko ay magiging sagana at mas lalago pa yung relasyon nila sa iyo. Thank you, Lord. We honor you. We love you. And this is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. The greatest love that anyone could ever know, and overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. To love you, I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will
I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Of you, Jesus, with you, Lord, Jesus. Yes, Father, yes, God. Lord, we bless your name and we thank you for your presence that is here with us, Lord. Thank you, Father, for your goodness, for the people, Lord, that is watching right now, Lord, that is here right now, God. Lord, I know that you will move and have your way. Your love and your peace, Lord, will reach them kahit nasaan man sila naroon ngayon, Father. And God, we thank you for the word, your word that we will hear today, God. And we know that we will be blessed, Lord. We will be blessed because you are here. Your presence is here. We love you and we honor you, God. Today is yours. We surrender this day to you, God. We thank you, Father. In Jesus' name, amen.